Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa ating tuloy-tuloy na pag-aaral ng sulat na ito, tayo ngayon ay nasa ika-4 na kabanata, talatang 6, at sa hapong ito ay tatapusin natin ang buong kabanata. 1 Corinthians chapter 4, verse 6 hanggang sa huling verse ng chapter, verse 21. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it? Already you have all you want. Already you have become rich. Without us you have become kings. And would that you did reign, so that we might share the rule with you. For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels, and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst. We are poorly dressed and buffeted and homeless, and we labor, working with our own hands. When reviled, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we entreat. We have become and are still like the scum of the world, the refuse of all things. I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. I urge you then, be imitators of me. That is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ, as I teach them everywhere in every church. Some are arrogant, as though I were not coming to you. But I will come to you soon, if the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. For the kingdom of God does not consist in talk, but in power. What do you wish? Shall I come to you with a rod, or with love in a spirit of gentleness? Ito po ang salita ng Diyos, naway pagpalain ito at ang ating pakikinig, at naway mabuksan nga ang ating mga puso na maunawaan ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ito ang huling argumento na ibinibigay ni Pablo upang tukuyin ang kanilang problema sa iglesia ng mga taga-Korinto na sila'y naghihiwa-hiwalay, nagpapataasan, nagpapangkat-pangkat. Nakakita tayo ng maraming sa mga nakaraang kabanata, maraming mga katuruan na ibinigay ni Pablo upang suwayin ang ganitong ugali. At ito na nga ang huli. Pagdating sa ika-5 kabanata ay ibang mga sitwasyon na ang i-address ni Pablo. Dito sa kanyang huling argumento, ang kanyang pinupuntong ugat ng kanilang paghihiwa-hiwalay ay ang pagpapataasan. Ang ginamit niyang salita sa verse 6 ay na sila daw ay puffed up. Sa Tagalog, ang ginamit ay palalo o nagmamataas. So, puffed up, ibig sabihin parang pinalobo na wala namang laman. So, kamukha ito nung ginamit niyang salita previously na sa chapter 3, verse 18, that they are deceiving themselves to be bigger than they are. So, kung iba ang kanilang tingin sa kanilang sarili, masyadong mas malaki, kaya itong tinawag niya puffed up. Sa verse 18, ginamit niya ang salitang arrogant. Some of you are arrogant. At ito nga ang nakita niya na habang ang mga tao ay tinitingnan ang kanilang sarili ng mas malaki kaysa kung anong tama, ang mangyayari ay hahamakin nila ang iba na sa kanilang pananaw ay mas maliit
mas hindi pinagpala at sila ang mas kinalulugdan ng Diyos, kaya sila ang dapat na itaas. At habang may ganitong pataasan, pagmamalaki, doon nga namamayani ang ugali na sila ay mag-away-away, maghiwa-hiwalay, magpangkat-pangkat. At dito is binigay ni Pablo ang kanyang aral na kung paano ito malutas, paano maitama itong maling pag-unawa sa sarili at sa kapatid. At ito yung sinabi niya sa verse 6 na, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written. So, siguro familiar kayo sa verse na ito. Ito ay sumikat dahil dun sa commercial ni Eli Soriano. Doon sa madalas na clip na pinapakita kapag may commercial ng palabas ni Eli Soriano, ay sinasabi niya na matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. At ang pinaka nakukuhang aral usually ay in general, dapat tayo ay mag-isip or magsalita ayon lang sa kung anong sinasabi ng Biblia. Ito ay isang magandang ugali at magandang katotohanan na panghawakan na Biblia ang dapat gumabay sa ating pag-iisip sa lahat ng bagay. Pero particular na tinutukoy dito ni Pablo ngayon, kaya niya ito sinabi, ay tungkol sa pagmamataas. Kung ang mga tao ang tingin nila sa sarili ay mas malaki kaysa sa kung anong tama, sinasabi ay tumingin ka ayon sa kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa iyong sarili at huwag mong hihigatan kung ano ang nasusulat. At kung titingin ka sa iyong mga kapatid at sila iyong hahamakin, titingnan mo sila na mas maliit kaysa sa kung anong sinasabi ng Biblia, ay dapat nga mahubog ang iyong pag-iisip na makita sila kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanila sa Biblia at huwag kang hihigit sa bagay na nasusulat. So sabi ni Pablo, in-apply niya daw sa kanyang sarili para matuto kayo na ginamit ko na kung anong sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa akin. Kasi nga ang nangyari, merong mga tao na masyadong itinataas si Pablo, masyadong itinataas si Apollos. Kaya't kanyang inilatag sa mga nakaraang kabanata ang ilang mga kasulatan na nagsasabing, ganito nyo dapat tingnan ang mga lingkod ng Diyos. Sila ay mga alipin, sila ay mga katiwala, at hindi sila dapat tinataas. Let no one boast in man, boast only in the Lord. So, sa ganung paraan na ginawa ni Pablo at pinakita ang kanyang sarili na paano siya dapat sukatin kung ayon sa banal na kasulatan, ay dito mawawala ang pagmamataas o pagtataas ng ibang tao. At kapag hindi na tayo humihigit sa kung ano ang nasusulat, tama na ang ating pagtimbang sa sarili, pati sa ating mga kapwa, at imbis na magpataasan o manghamak ng iba, tayo ay mag-iibigan. So ang tinuturo dito ni Pablo, upang tayo daw ay hindi maging palalo, hindi lumaki sa kayabangan, ay dapat matuto tayong makilala ang ating sarili at ang ating mga kapatid nang naaayon sa kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanila sa banal na kasulatan. So kung ating titingnan ang halaga ng ating sarili, dapat tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin at hindi kung ano ang sinasabi natin o ng ibang tao tungkol sa ating sarili. At ganoon din sa ating mga kapatid, imbis na tayo ay hamakin lang sila ayon sa ating sariling panukat, tingnan natin kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanila. At ito ang tinuturo sa atin, huwag tayong hihigit sa nasusulat. So, dito sa talatang ito na ating pag-aaralan, ay may dalawang partikular na pinapakita si Pablo na kadalasan ay humihigit tayo sa nasusulat sa ating pagtimbang ng ating sarili o ng ating kapwa. Una, tayo ay madalas na humigit sa ano ang patotoo ng kasulatan tungkol sa mga taong may kaloob. Tungkol sa halimbawa tayo ay nakita natin ang ating sarili na pinagkalooban ng mga kagalingan ng ilang mga talento, ay humihigit tayo sa nasusulat at nagiging palalo tayo o mapagmalaki o itinataas natin ng iba. At ang pangalawang bagay na madalas humigit sa nasusulat ay kapag tinitingnan natin ang halaga ng paggalang o pagrespeto ng ibang tao. Pag pinapahalagahan masyado ang
boses ng mundo kung paano nila sukatin ang iyong pagkatao, doon nga ay naliligaw tayo kung paano natin tingnan ang ating sarili at ating mga kapatid. So una, tingnan nga natin paanong pinapakita ni Pablo na hindi dapat tayo humigit sa nasusulat kapag ating tinitingnan ang mga taong may kaloob o ang ating sarili kung tayo man ay pinagkalooban ng Diyos ng mga talento na kapakipakinabang sa iglesia. Dito nga sa simula pa lang ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay kinilala ni Pablo na ang mga taga-Korinto ay pinagpala ng maraming kaloob. Makikita natin sa chapter 1, verse 4 to 7, na sabi ni Pablo, I give thanks to my God always for you, because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in Him in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. So dito sa mga salitang ito, napakataas ng pagkilala ni Pablo sa mga kaloob na binigay sa mga taga-Korinto. Ginamit niyang salita ay enriched in Him. Talagang sila ay mayaman sa mga kaloob. So hindi naman itinatanggi ni Pablo na ang mga taga-Korinto nga ay may masasabing kayamanan sa mga kaloob at talento. At ang sinabi pa niya, ang yaman ng talento at kaloob na ibinigay sa kanila ay so that you are not lacking in any gift. Wala nang pagkukulang. Nasa kanila na ang lahat. So dito talagang kinikilala ni Pablo na napakayaman talaga ng mga taga-Korinto sa mga kaloob. Darating sa chapter 12 na i-discuss na mukhang ito nga talaga ang isa sa mga dahilan ng kanilang pagpapataasan. Merong ibang tao na ang kaloob ay speaking in tongues, yung iba may prophecies, at dahil dito nagpapagalingan sila, naghihiwa-hiwalay sila. At ito ngang mayaman sila sa kaloob, si Pablo ay nagpapasalamat tungkol dito. So I thank my God for this. Pero ang nangyari ay sa mga taga-Korinto, ito ay naging dahilan upang itaas nila ang kanilang sarili. At sinasabi ito ni Pablo sa verse 7, why do you boast? Ang nangyari nga ay meron silang mga kaloob at tama naman na kilalaning meron silang kaloob, pero dahil lang sa kanilang kaloob, ito'y kanilang ipinagmamalaki. Sinasabi ni Pablo that they are boasting as if you did not receive it. Ang mga kaloob naman ay binigay lang sa kanila, pero ito nga ay ginamit nilang dahilan para itaas ang kanilang sarili. Kung uunawain natin ang sinasabi ng kasulatan, una, yung salita mismong ginamit na gift, ang ibig sabihin nga ng gift ay ito'y ibinigay. At ito'y ibinigay ng hindi dahil sa iyong kagalingan, hindi dahil nakalalamang ka at binigay ka ng reward. Ito yung pagkakaiba ng gift at reward. Ito ay isang kaloob na ibinigay sa iyo kahit na hindi ka deserving. At kung itong bagay na binigay sa iyo, bagay na naging kang kapakipakinabang sa iglesia, ay kaloob ng Diyos, ay hindi dapat ito isang ugat ng pagmamalaki. Walang dahilan para ito ay itaas mo ang iyong sarili dahil nga kaloob lang ito sa iyo ng Diyos. Makikita nga natin sa maraming kasulatan na ang ugali talaga tungkol sa mga kaloob ng Diyos ay hindi pagmamataas. Isa siguro sa mga pinakakilalang gifted people in the history of the Bible ay si Daniel. Si Daniel ay kilalang mataas, mabait, na naging advanced doon sa kingdom. Pero siya rin mismo ay may ganitong pagkilala na yung kanyang mga kaloob ay hindi dahil sa kanyang sariling kagalingan. Nung nagkaroon ng time na ang lahat nga ng ibang mga wise men around the kingdom ay hindi mabigay yung interpretation nung dream ni King Nebuchadnezzar, ay si Daniel lang nagkaroon ng paliwanag. At sabi mismo ni Daniel sa chapter 2, verse 30, Daniel chapter 2, verse 30,
ay nakuha niya kung anong ibig sabihin at sabi niya, "As for me, this mystery has been revealed to me, not because of any wisdom that I have more than all the living, but in order that the interpretation may be known to the king, and that you may know the thoughts of your mind." So dito may si Daniel mismo na siya ngang naiangat sa ibabaw ng lahat ng ibang wise men na hindi naabot na maunawaan kung ano yung dream na meron si King Nebuchadnezzar. Etong si Daniel na talagang tunay na pinagkalooban ng isang kahangahangang kaloob ay kinikilala niya, hindi ito binigay sa akin because of any wisdom that I possess, kundi dahil lamang ito ang kalooban ng Diyos na ipaalam sa iyo kung ano ang ibig sabihin. Ganito ang tamang ugali at pagkilala ng biyaya ng Diyos. Ito ay kaloob na ibinibigay at hindi dahil sa aking sariling kagalingan. Si Pablo din, ganito mag-isip tungkol sa kaloob sa kanya. So halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10, ay parang sa simula, mukha siyang nagmamalaki. Sabi niya, "By the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. I worked harder than any of them." So, dito mukhang sinasabi ni Pablo at tinataas niya ang kanyang sarili na siya ay mas masipag, mas masigasig. "I worked harder than any of them." Pero tinuloy niya, "Though it was not I, but the grace of God that is with me." At ito nga yung simula ng kanyang verse 10, "But by the grace of God, I am what I am." So, sa maging si Pablo na masasabi niya na he worked harder than any of them, at ang tinutukoy niya ay ibang mga apostol. So siya sabi niya na he worked harder than the other apostles, at kaya niyang sabihin yun with sincerity dahil totoo talaga na may iba sa paghihirap na pinagdaanan ni Pablo. Pero si Pablo ay may pagkilala na sa ilalim ng kanyang pagkilos na he worked harder than any of them. It was just the grace of God that was in him that what enabled him to work. So ito nga ay isang tamang pagsukat kapag titingnan mo ang mga kaloob mo bilang biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo ng hindi dahil sa iyong sariling kagalingan. Merong isang halimbawa sa Acts chapter 12 ng isang hindi kinilala ang biyaya ng Diyos at inangkin niya ang kaluwalhatian para sa kanyang sarili. Ito ay si Herod sa Acts chapter 12 verse 21. Sabi, "On an appointed day, Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. And the people were shouting, 'The voice of a God and not of a man.'" So siguro napaka-galing niyang magsalita. Kasi nga sinabi, delivered an oration to them. Siguro bilang isang king, nakatanggap siya ng advanced training in oration. At sa kanyang pagbigay nitong speech, ay namangha ang mga tao. They were shouting, "The voice of a God and not of a man." At sabi sa verse 23, "Immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last." At kaya nga dapat ang mga biyaya na ibinibigay sa atin, anumang kaloob ang ibinigay sa atin, kilalanin natin na ito ay bigay sa atin, regalo, gift, at hindi reward sa kahit anong kagalingan natin. At dahil dito, hindi nga dapat tayo nagmamataas. At kung ganito ang katuruan ng banal na kasulatan tungkol sa biyaya, sa kaloob ng mga talento sa atin, ay ito nga ang mga taga-Korinto na nagmamalaki ay humihigit sa kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kasi ang nangyari sa kanila, tingin nila ang mga kaloob sa kanilang talento, so kagalingan sa pagsasalita o kalamangan sa kaalaman, siguro sa ebanghelyo o sa revelation of God, kasi nung panahon nila ay mayroon sa kanilang nakakatanggap pa ng prophecies or speaking in tongues. Kung sila ay nakalalamang sa kaalaman, tingin nila sila ay superior Christians na dapat ay kilalanin ng ibang tao at kaya dapat ay may karapatan silang manghamak ng kanilang mga kapatid. Dito nga ay humihigit sila
sa kung ano ang nasusulat, kung ano ang panukat ng Diyos tungkol sa kanila, sila ay pinagkalooban lamang at dapat hindi sila nagmamalaki. Kaya nandito nakapaloob yung pagtatama ni Pablo sa kanila para itama ang kanilang pananaw tungkol sa kaloob na talento ay pinapaalala sa kanila na ang kaloob ay tinatanggap lamang. Tinanggap at hindi ito gantimpala sa iyong kagalingan. At ito yung sinabi sa verse 7, "Who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it?" So dito pinapakita niya yung katiwalian ng pagmamalaki kung ang iyong kaloob naman ay tinanggap mo lamang. Isang bagay na ibinigay lamang sa iyo, na talento mo na siguro nag-angat nga sa iyo at naging kapaki-pakinabang ka sa iglesia, pero ito'y ibinigay lamang sa iyo at wala kang karapatan na magmalaki sa iyong sarili. At yun nga sinasabi niya, "I have applied all these things to myself." So yung mga sinasabi niya before, dahil nga may mga taong nagtataas kay Pablo at kay Apollos, tinuturo niya sa kanila, ako ay hindi dapat itinataas ng ganyan. So sa simula pa lang ng kanyang sulat, sa kanyang greeting, sinabi niya, "Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus." Ito usually minsan ang iniisip na si Pablo ay nagmamalaki na siya ay apostol. Pero ang kanyang emphasis dito ay ang kanyang pagiging called by the will of God, na siya ay tinawag ng Diyos, at ito ay parallel dun sa kanyang sinasabi na kayo din ay mga tinawag ng Diyos. Yun yung sinabi niya later on, "Called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord." So, dito pa lang ay tinuturo na ni Pablo sa kanila, ganito nyo dapat kami tingnan, ang aking pagiging apostol ay hindi karapatan ko para ako'y magmalaki sa ibabaw ninyo, ako'y tinawag lamang upang maglingkod. Kaya ginamit niya sa chapter 3 verse 5 para ipakilala sila. Sabi niya sa 3 verse 5, "What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believe." Ganito dapat tingnan itong mga tao na may kaloob, imbis na sila'y masyadong hangaan or tingnan na sila ang nagligtas sa kanila, kilalanin sila na mga lingkod lamang, mga ginamit ng Diyos, servants through whom you believed. Minsan nga ay siguro in the lowest sense, pwede nyong ibaba talaga ang inyong sarili na kung maaaring gamitin ng Diyos ang isang donkey, tulad nung nangyari sa Numbers kay Balaam, para magdala ng mensahe, ay parang ganun ka lang din. Na kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng kaloob na makapagdala ng mensahe, wala ka naman ding maipagmamalaki kahit yung donkey kayang gamitin ng Diyos. Ganun din yung ginamit sabi ni Kristo, nung may mga sumusuway sa kanya kasi nung dumaan siya sa triumphal entry na tinatawag, ay may mga sumuway na Pariseo, sabi, "Bakit hindi mo pinipigilan ng iyong mga disipulo na maiingay?" Sabi niya ay, "I tell you, if these were silent, the stones would cry out." Kayang gamitin ng Diyos maging ang mga bato para ito'y magdala ng mensahe, magamit ito ng Diyos para ang mga tao ay maligtas. Hindi niya kailangan ang mga hinahangaan natin na mga lingkod niya. Kaya ng Diyos na magligtas kahit ang donkey, kahit ang bato, at biyaya lamang ng Diyos na kinasangkapan niya ang isang tao. So sa ganun ay may tamang pagkilala ayon sa kung ano ang nasusulat tungkol sa kanila, na sila ay servants, sila ay stewards, yun naman ang ginamit sa chapter 4 verse 1, mga katiwala lamang. Sila ay hindi sa kanilang sarili mas mataas, kundi mga kinasangkapan ng Diyos. At kung ganon, hindi nga dapat sa kanila ang papuri o sa kanila ang pasasalamat o paghanga, kundi sa Panginoon lamang. Kaya ito yung sinasabi sa chapter 1, verse 31, "As it is written, let the one who boasts, boast in the Lord." So ito yung maling usual na pananaw sa pagtingin sa mga kaloob o sa mga taong may kaloob. Kung tayo ay may kaloob, maaaring lumampas tayo sa
kung anong nasusulat at masyado nating hangaan ng ating sarili, or kung makita natin ng ibang tao na mayroong kagalingan o kalamangan sa kaalaman, maaaring sila ang masyado nating itaas. Ngunit kung sinasabi nga, kung tayo ay mahubog ng banal na kasulatan sa ating panukat ng ating sarili o ng ibang tao, ang gagawin nga natin, we will not boast in anyone, let the one who boasts, boast only in the Lord. Meron pang isang tinutukoy si Pablo kung paano nga humihigit tayo sa nasusulat sa ating panukat ng ating sarili o ng kapwa, at yun ay kung ang mas humuhubog sa ating pag-iisip ay ang tinig ng mundo. Kung paano sila sumukat ng kataasan, ng kagalingan, mas yun ang pinapakinggan natin, at kapag ang mundo ay ginagalang ang isang tao or sa pananaw nila, sila'y mas mataas, mas kagalang-galang, kapag na ganun din tayo mag-isip, ay humihigit tayo sa nasusulat, at dito nagkakaroon uli ng pagiging pagmamataas, pagiging puffed up, or pagiging arrogant. Ito nga ang may ganito ring nangyari sa Corinth, hindi lamang ang division ay dahil may gifted men at yun yung mga mas kinikilala. Apparently, nagkaroon din ng issue tungkol sa pagkakaiba ng mga tao sa kanilang estado sa buhay. So siguro, ang nangyari, mayroong mga tao sa Corinto na mas nakaaangat, mas ginagalang sa society, at siguro mayaman, at tapos sila yung mga mas tinataas. At ito yung sinasabi sa chapter 1 verse 26, merong binanggit ni Pablo na not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth. At ibig sabihin, meron siguro sa kanilang kaunti na of noble birth na matatawag na wise according to worldly standards at matatawag na powerful. At kung titingnan nga natin sa Book of Acts ay merong mga babanggiting mga pangalan sa church in Corinth na sila ay may leader sa synagogue, merong mayaman. So itong lugar na to ay meron ngang mga ilan sa kanila na nakaaangat sa buhay. At mukhang naging dahilan din ito para yung mga mas nakaaangat sa buhay, mas ginagalang, mas mayaman, sila yung nagkakaroon ng pwesto sa iglesia at sila ay mas kinikilala na nakalalamang na Kristiyano, mga superior Christians. At mukhang yun siguro yung dahilan kaya doon sa Lord's Supper daw na ginagawa nila sa 1 Corinthians 11 ay pinapauna yung iba doon sa Lord's Supper at inuubos nung mga nauuna, nalalasing na sila. So inuubos nila daw yung Lord's Supper wine, tapos nauubusan yung iba sa labas. So mukhang ang nangyari nga ay pinapauna kasi yung baka yung mga mayayaman at yung iba ay nagugutom, pinapabayaan. So ito nga ay nagkaroon din ng pagkakahiwa-hiwalay sa kanila ng ayon sa kanilang antas sa buhay sa society. Pero tinuturo sa kanila ni Pablo na ang ganitong pag-iisip, na makamundong pag-iisip ay taliwas sa kung paanong sukatin ng Diyos ang antas ng isang tao. Kaya sinasabi niya dito sa verse 8, already you have all you want, already you have become rich. Without us you have become kings. And would that you did reign, so that we might share the rule with you. Ito ay sinasabi ni Pablo in sarcasm, na kasi may mga nagmamalaki sa kanila. At parang sinasabi niya, at kung Tagalog yan, parang sinasabi niya, di kayo na. Kayo na nga ang nasa inyo na lahat, ay kayo ang mayayaman, sige mga hari na kayo. Pero meron din siyang sinasabing, pinupuna niya na hindi naman totoo yan at nagmamalaki lang sila. Kaya sabi niya, sana nga totoong nagahari kayo para pwede nyo kaming ilibre. Parang ganun yung sabi. Would that you did reign so that we might share the rule with you. Idamay nyo na kami sa pagpapala. At ito yung gusto niyang ipakita na
ba't nila pinapahalagahan yung ganitong paggalang ng mundo at kaya ipapakita niya yung kabaliktaran na halaga na pinapahalagahan sa banal na kasulatan. Ito nga ay kung ano ang tinitingnan ng mundo na pinagpala o mas kagalang-galang ay iba sa kung ano ang tinitingnan ng Diyos at anong kinikilala niya na pinagpala. Yung mga madalas na nilalagyan ng hashtag blessed sa Facebook ay yung mga mas mayayaman, yung maganda tingnan sa picture, yung mga nakapag-travel sa lugar na hindi napupuntahan ng iba. Pero sa banal na kasulatan, ang mga tinatawag na blessed, una sa Psalm chapter 1, ang tinatawag na blessed ay yung tao na namumuhay ng ayon sa batas ng Diyos. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So siguro kung mas biblical yung mga ipopost natin na hashtag blessed, magpakita tayo ng isang taong lumayo sa kasalanan at talagang may picture ng isang taong iniwasan ang influence ng ibang tao. Tapos at pinakitang mas masaya siya na nabubuhay lamang ayon sa batas ng Diyos, yun ang totoong blessed. At ang isa pang kinikilalang blessed ay sa Psalm 32. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. At ito, ganito mas mag-isip ang biblical mind na ang tinitignan natin at nakikita natin na tunay na pinagpala, na tunay na magalak ay yung mga may kapatawaran na natanggap, at ito'y sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos, sa biyaya ng Diyos kay Hesukristo. At ito ang tunay na blessed, someone who has had his heart opened to believe in the gospel of grace through Jesus Christ. At ito ang dapat nating tinitingnan na kinikilala natin na tunay na pagiging pinagpala. At ito nga yung isang sinasabi sa Belgic Confession, Article 23, we believe that our blessedness lies in the forgiveness of our sins because of Jesus Christ, and that in it our righteousness before God is contained. So, itong pinapahayag sa Belgic Confession ay isang pagpapahayag na ito ang matatawag namin na aming kagalakan, ang pinakapundasyon ng aming katayuan, na kami ay pinatawad ng Diyos sa aming mga kasalanan. At ito ang tunay na pinagpala. At ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, dahil nga sinukat nila ang iglesia at ang kanilang mga kapatid at yung mga leader ayon sa honor na ibinibigay sa kanila ng mundo, either kung yung mas mayaman, mas kikilalanin nilang leader, o yung mas may respectable background, ay yun yung kanilang susundan, ay sinasabi nga sa kanila ni Pablo, hindi ba sino lang ba ang namatay para sa inyo? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Hindi ba't ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo? At kaya binibigay niya na ito ang tunay niyong blessedness. At tinuturuan silang mag-isip ng naayon lamang sa banal na kasulatan. At ganito nga na ang kanilang panukat ay nalihis na at mas sumusunod sa panukat ng mundo, kaya't sila they were going beyond what is written. So dito sinasabi ni Pablo, binigay niya ang example ng kanyang sarili na sinabi niya sa verse 9, chapter 4 verse 9, I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels, and to men. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour we hunger and thirst. We are poorly dressed and buffeted and homeless, and we labor, working with our own hands. When reviled we bless, when persecuted we endure.
when slandered we entreat, we have become and are still like the scum of the world, the refuse of all things. So dito pinapakita niya, hindi ba't kami, kung titingnan nyo, ay actually hindi ginagalang ng mundo. Ay hindi kami itinataas at hindi kami binibigyan ng parangal ng mundo. At ang Diyos pa nga, ang nagdala sa amin dito, sabi niya, God has exhibited us apostles. Mukhang sa provision ng Diyos ay ginawa pa talagang spectacle ang mga apostles para sila ipakita na sila'y hahamakin ng buong mundo. At ito'y ginawa ng Diyos upang maturuan ang buong mundo na ito nga ang pagdadaanan natin habang tayo ay in this age. So, dito sa kanyang, ang binibigay niyang argumento ay tinuturo niya na hindi mahalaga yan kung kami ngang mga apostol na ng Diyos ay dumadaan sa ganitong hindi kami paparangalan ng mundo, kami nga ay kinamumuhian at hinahamak ng buong mundo. Hindi mo masasabing ang paghahamak ng mundo ay kababaan sa harap ng Diyos. So, dito nga ay dahil sa mga taga-Korinto ay ang nangyari nga tinataas nila si Pablo at si Apollos. Pero mukhang contradictory yun sa idea na yung ibang mayayaman at yung ibang mga nakatataas sa antas ng buhay sa mga taga-Korinto ay kinikilala nilang superior Christians. Kasi nga, kung titingnan nila si Paul at si Apollos, itong mga to ay laging persecuted, laging naghihirap. So, tina-challenge sila ni Pablo na, tingnan nyo nga kami na tinataas nyo, kami nga ay naghihirap. Hindi ba ibig sabihin ito, hindi dapat natin maging batayan kung ano yung isinisigaw ng mundo or kung ano ang pinapahalagahan ng mundo tungkol sa atin. So, dito ay tinuturuan tayo na ang yung parangal ng mundo, yung tingin nilang kung ikaw ay pinupuri ng mundo, hindi natin ito dapat kalugdan, hindi natin ito dapat tingnan na nakalalamang tayo. Ang mas mahalaga ay makita kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. At ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin, una sa kanyang batas, ayon sa kanyang batas, lahat tayo ay makasalanan and have fall short of the glory of God. Pero sa kanyang ebanghelyo, ang sinasabi sa atin na kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, lahat tayo ay ligtas, pinatawad, at pababanalin, at tayo ay we will reign with Christ for eternity. So itong mga tao na kumilala sa kanilang kalugmukan at kasalanan at kumapit kay Kristo lamang, bagamat sa mata ng mundo sila nga ay nakakababa at hinahamak, sila ang mas mataas sa harap ng Diyos. Ito ang pagtatama na ibinibigay ni Pablo sa maling pag-iisip tungkol sa ating sarili at sa ating kapwa. Doon nga sa mga gifted, ang pagtatama ni Pablo kailangan paalalahanan na ito ay tinanggap lamang, at dahil doon hindi dapat nagmamalaki ang sino man na gifted o hindi masyadong itinataas ang nakikita natin na mga gifted. At pangalawa, tinatama ni Pablo, kung masyado nating pinapahalagahan ang honor given by men, ay pinapakita niya that even apostles and Jesus Christ Himself was despised by the world. At pinapakita nito na kahit na ang mga taong despised by the world, hindi ibig sabihin nun na sila ay kinamumuhian ng Diyos. At yung mga honored among men, hindi ibig sabihin nun na sila ay kinalulugdan ng Diyos. At ang tinuturo sa atin ito, dapat ang ating tinitingnan ay kung ano ang tingin ng Diyos sa atin at hindi ng ibang tao. Ilang mga aplikasyon ng mga katotohanan ito para sa atin ay ito, una, kung meron man sa atin na tingin natin sa ating sarili, tayo ay gifted, ay tama naman. Kung totoo ba naman talaga na ikaw ay may kaloob, pwede naman talagang mangyari iyon na at mali kung magpapanggap ka pa na hindi, di ako gifted. Kung meron talagang kaloob na ibinigay sa iyo, ay kilalanin mo ito at pasalamatan mo ang Diyos para dito.
pwede itong kaalaman. Halimbawa, may mga tao na pinagpala at pinagkalooban ng Diyos ng kaalaman tungkol sa banal na kasulatan, at ito ay nagdadagdag sa kanilang kaligayahan sa Ebanghelyo, kaligayahan sa Diyos, at ito ay maaaring maging kasangkapanin ng Diyos para maipalaganap ang kanyang kaluwalhatian. May iba naman na in general tawagin nating graces na ipinagkaloob ng Diyos. So binigyan sila, pinagkalooban sila ng spirit na sila ay mas patient, sila ay mas mabait, sila ay mas malumanay. Ito ay mga graces na ibinibigay ng Diyos, at ito rin ay mga bagay na magandang kilalanin natin at ipagpasalamat sa Diyos. Pero meron ngang temptation even in these gifts na kapag meron tayong kalamangan in knowledge or graces, ay iniisip natin na meron tayong dahilan para itaas ang ating sarili at maghamak ng iba. Papaalala nga sa atin na tingnan natin ang mga bagay na ito na tinanggap natin. At kung matandaan lang natin ito'y binigay sa atin ng Diyos, ay hindi na nga tayo magmamalaki. Madalas nga sa mga tinatawag na Calvinist, ito ay laging marami ang picture talaga sa kanila ay mayabang. Ang mga Calvinist kasi ay nakapag-aral ng theology, tingin nila may natuklasan silang doctrine, tapos yung kaalaman na ito ay ang nangyayari pag nakakita sila ng mga hindi humahawak sa same doctrines, ay either kinamumuhayan nila, tinitingnan nila na inferior yung iba, kulang sa pag-aaral, o kung ano man. Pero yun nga mismong doktrina na pinangahawakan ng Calvinist is that everything is by the grace of God. Na ito'y binigay lamang ng Diyos at pagpili sa iyo ay from the grace of God, and it's not for anything that is great in you. At kung ganun ang pinanghahawakan mo, mas lalong ang dahilan ito na hindi ka magmalaki. At ito ang tinuturo sa atin na ganito natin tingnan ang lahat ng mga kaloob sa atin, ito'y tinanggap lamang natin, at ang dapat nating tugon ay pasasalamat at hindi pagmamalaki. So ganun din ay may babala sa atin, hindi lamang sa kung tayo ay gifted, kundi kung tayo ay masyadong namamangha sa mga gifted men o sa gifted women. Kung makakita tayo ng ilang mga tao sa paligid natin, mga manunulat, mga mangangaral, na nakikita natin na sila ay pinagkalooban ng Diyos ng talento at kinakasangkapan ng Diyos para sa kanyang kingdom, ay meron doong temptation na sila nga masyado ang hangaan at nakakalimutan na kung anumang kaloob ang meron sila na kinakasangkapan ng Diyos, ito ay binigay lamang sa kanila. Sila'y mga katiwala lamang, at ang dapat na pinapasalamatan, na pinapapurihan ay ang Diyos lamang. Yun yung sinasabi mismo na let the one who boast only in the Lord. Dahil nga madalas itong mga kinasangkapan ng Diyos, imbis na makitang sila'y servants and stewards, sila na yung ginagawang mismong Savior. Pero sila ay naging daluyan lamang ng pagpapala sa atin, at hindi dapat ang ugali natin ay masyado silang itaas, kundi ang tama nga ay pagpapasalamat. Ito nga ay tinanggap, pinagkaloob sa kanila, at kaya dapat mabaling ang ating tingin doon sa Diyos na nagkaloob sa kanila at kumasangkapan sa kanila. Nang ganun tayo ay magpapasalamat sa Diyos at magpupuri sa Diyos lamang. At doon nga rin sa mga tao na masyadong nahuhumaling sa binibigay na dangal ng ibang tao sa kanila, kung tayo ay masyadong abala na gusto nating ang tingin sa atin ng ating mga kasama, ng ating mga kaibigan, ay na tayo ay galangin, minsan ang naisasantabi ang batas ng Diyos, naisasantabi ang pananaw ng Diyos. At ang iniisip na lang natin ay na maging kaaya-aya tayo sa harap ng ating mga kaibigan. So kung ikaw ay isang estudyante at ang iniisip mo lang ay na magustuhan ka ng iyong mga kaklase,
nag-iiba ang iyong priorities, walang kinalaman sa kabanalan, walang kinalaman sa biyaya ng Diyos, gusto mo na maging pasok sa uso, gusto mo makisabay sa kung ano mga ginagawa nila, dahil ang gusto mo lamang ay kalugdan ka ng iyong mga kaibigan. O sa trabaho, kapag ito ang mas ating pinapahalagahan, gusto natin na papurihan tayo ng ating boss o ng ating mga kasama sa trabaho, ang iniisip lang natin ay yung kagalingan, ay yung mas malaking kita, at nawawala nga yung pagnanais na lumago sa mga ipinag-uutos ng Diyos. At maaari din na ang pamilya lamang natin ang ating tinitingnan o ang iglesia lang ang ating tinitingnan, na gusto natin ay kalulugdan tayo ng iglesia, ng ating pamilya, at kontento na tayo na yung iglesia at least hindi ako dinidisiplina o nginingitian pa din ako ng pastor kasi hindi naman ako natutulog. Kung ang ating naging sapat na sa atin na hindi lang tayo pinapagalitan ng ating mga kasama sa iglesia, pero hindi natin iniingatan na at nawala na sa ating isip na sa harap ng Diyos ang ating buong puso ay bukas sa Kanya, kitang-kita niya kung kahit na hindi ka tulog habang nakikinig ng pangangaral, kung ano-ano naman palang iniisip mo na walang kinalaman o minsan makasalanan pa ang iyong iniisip, or na ito talaga ang kahit na sa harap ng iyong pamilya ay kaaya-aya ka at gusto mo lang ay ginagawa mo kung anong sinasabi ng iyong mga magulang, pero sa totoo lang gusto mo lang na payagan kang gumawa ng mga bagay na gusto mong gawin. Kapag ganito ang ating puso, dahil nga mas iniisip lang natin ay yung approval of men, nawawala na nga sa ating isip na tingnan kung ano talaga ang mas mahalaga, ang tingin ng Diyos sa atin. Kung tayo nga ay tatayo sa tamang batayan, sa batas ng Diyos, makikita natin ang ating kalugmukan na anumang maabot natin sa na purihin man tayo ng lahat ng tao, sa harap ng batas ng Diyos, we fall short of the glory of God. We all have sinned at wala tayong ibang pag-asa liban kay Kristo lamang. At kung ganun na ito ang mas humubog sa ating pag-iisip, imbis na yung mga walang kwentang batayan ng mundo sa kung paano tayo mamuhay, mag-isip, itong salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, kilalanin natin ang ating pagkamakasalanan at makita nga nawa natin na kay Kristo lamang ang ating kaligtasan. Sabi niya dito sa chapter 4, verse 19 to 21, I will come to you soon, if the Lord wills, and I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. For the kingdom of God does not consist in talk, but in power. Itong may mga tao, tama na makita nila ang kanilang sarili ayon sa batas na walang pag-asa, na sila nga ay miserable at sila ay mahihina. May dalawang paraan para itaas mo ang iyong sarili mula sa iyong pagkamiserable. Isa ay lokohin mo lang ang iyong sarili sa pamamagitan ng salita, by talk. Ito yung the way of arrogance. Maaaring mas masaya ang pakiramdam kaysa na makita mo lang at mawalan ka ng pag-asa dahil sa iyong pagkamakasalanan, ay sabihin mo na lang na okay lang dahil ginagalang naman ako ng aking mga kapatid, ginagalang ako ng aking mga kaibigan, ng mga katrabaho, nakaaangat naman ako sa buhay, at ito ay pagsasalita lamang, at ito ay puffed up dahil sinusukat mo ang iyong sarili ayon sa batayan ng mundo. Pero ang tamang pagbatayan natin ay ang salita ng Diyos, ang tunay na may kapangyarihan. At sinasabi ni Pablo kung ano ang tunay na may kapangyarihan. Sabi niya sa 1:18, the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ito ang tunay na may kapangyarihan, ito ang tunay na salita na makapag-aangat sa pinakalugmok at pinakamasahol na makasalanan kung siya'y sumampalataya lamang
sa pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, tunay ang pag-angat niya at pag-ahon niya sa kahirapan at hindi walang saysay na salita tulad ng ginagawa nung tinatawag ni Pablo na mga arrogant people. At maganda na matutunan natin yung mismong example ni Pablo na sinabi niya sa mga taga Philippians na sinabi niya na siya nga mismo ay ginagalang ng mundo na kanyang ginagalawan noon, pero nakita niya ang mas mahalagang bagay. Sa Philippians chapter 3, verse 4, I myself have reason for confidence in the flesh. If anyone else thinks that he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to zeal a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Ito nga dapat ang mas tama nating pahalagahan at makita natin anumang pagpupuri at dangal na ibigay sa atin ng mundo, ito ay rubbish. They are loss compared to the surpassing worth of knowing Christ Jesus our Lord. Nawa nga makita natin ang kaluwalhatian ni Kristo na lampas sa lahat ng iba at makita natin nandito talaga ang ating tunay na kaligayahan. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na humuhubog sa aming isipan. Kami na dahil sa aming pakikisalamuha sa mundo ay madaling mabaling ang aming pag-iisip na kami natuturuan ng mga kasinungalingan at tumataas ang aming tingin sa aming sarili at nagiging sanhi ito na hamakin namin ang aming kapwa imbis na sila'y ibigin. Salamat sa iyong salita na nagtutuwid sa amin. Una na nagpapakita sa amin na kami ay makasalanan at ang aming tanging kaligtasan ay si Hesukristo lamang. At salamat Panginoon sa katotohanan ito na nagtuturo sa amin kung ano ang aming tunay na kaligayahan. At nawa nga Panginoon ay ito'y panghawakan namin nang sa gayon ay ikaw lamang ang aming pasalamatan, ikaw lamang ang aming itaas at matuto kaming makita ang aming mga kapatid na sila rin ay mga makasalanan na niligtas mo sa pamamagitan ni Kristo at dahil doon sila ay karapat-dapat na aming ibigin at hindi dapat namin hamakin ayon sa aming sariling panukat. Tulungan mo pa kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, patuloy pa kaming mapuno ang aming isipan ng inyong salita lamang nang sa gayon sa aming muling pagsabak sa mundo, ang aming mata ay nahubog ng iyong salita lamang nang sa gayon ang aming pagkilos, pag-iisip ay naayon lamang sa iyong salita sa ikapupuri ng iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman ay magbulay ng ilang saglit mula sa narinig na